Congressman, thank you for your time, sir. Opo. Opo. So you're the chairperson ng House Committee on Energy. Let's start with Opo. let's start with the positive po, ano. Tama po ba na nag-file na ng bill si Speaker Bogie D at saka si Congressman Sandro Marcos precisely on this promise ng presidente na wag nang pagbayarin ng systems loss charges ang mga consumers ng kuryente. Hindi pa umabot po sa akin yung papel ng bill na pinail nila. Ngunit, yung pronouncement ng presidente na tanggalin yung systems loss, pwede yun. Hindi pwedeng hindi namin pakinggan. Una-una, matagal na yan . It's overdue. Dapat talagang tanggalin na yan. Opo. Kung yung pong mga naririnig namin ngayon from the Department of Energy and from the power sector, no, hindi po namin nararamdaman na maaaring maipatupad ito or masusuportahan 100% ng mga stakeholders. Kasi sabi nila, kung hindi sasagutin ng consumers yan, sinong sasagot niyan? Can you weigh in on that, sir? Po. Pwede ko ma-explain yan. Sige po, please. Okay. Una-una, yung systems loss, dalawa po yan. Okay. Yung isa niyan, yung pinakamalaking bahagi niyan, is yung pilferage. Lalong-lalo na sa Metro Manila. Isang tao mayroong metro, mayroong 3, 4 sa likod ng bahay niya, walang metro. Opo. So yung systems loss. Pareho din yan sa non-revenue water po, na isang bahay nagkabit ng kuryente ng tubig. Mm-hmm. Pagkatapos before sa metro ng tubig, meron 2 o 3 bahay na nagkabit din doon illegally. Correct. So yun ang mga system loss sa tubig at saka sa kuryente. Now, yung isang system loss na nasasabi ni Chairman Pangilinan, I am very well aware of that when you transmit alternating current from point A to point B, there is such a thing as power loss in line. That is science po, engineering yan. But that can be avoided by doing many things along the transmission lines. Ano yun? Pagbaba ng kuryente, transform mo uli, gawin mong malakas, tapos travel na naman. Ang pinakamagandang example niyan, the travel of power from North Vietnam, 1,500 kilometers away, Opo. to South Vietnam, was very successful. Yung power loss in line, na-minimize po nila yun. Overhead lahat ang transmission line nun. Wala pong undersea dahil yung Vietnam, North to South, ay lupa po yun. Opo. Tayo naman, Mindanao to Visayas and Luzon, meron na tayong mga submarine cable connecting all our power lines. Okay. Yung NGCP lang, siyempre, wala pa silang transmission power up o katulad ng mga transformer na kinabit ng Vietnam from Hanoi to Ho Chi Minh City. Yung alternating current, when you produce power from hydroelectric power plants doon sa Hoa Binh Lake sa Hanoi, alternating current po yun. Opo. When you transmit alternating current from point A to point B, there is such a thing as power loss in line. How big po yung power loss na yun? yun? Ang ginawa ng mga Vietnamese, pinatravel nila yung alternating current produced by the hydro power plant in North. Pinatravel nila yan all the way to Ho Chi Minh City by converting it to direct current, DC po. Okay. Because the DC, ang DC po travels with less resistance. Yeah. Yung AC travels with more resistance. Yan po ang diferensya. Para malaman ng publiko. Okay. Let me ask po para lang maunawaan namin. Kapag sinabing AC, yan yung kuryente, di po ba? Halimbawa, galing sa Meralco, AC yan. Pero pag galing sa baterya, alternating current po, galing sa generator, galing sa alternator. Correct. AC po yan. Pag ang power galing sa baterya, DC na yan. Tama? Opo. Exactly. Ayun. Okay. So the question, Congressman, would be, syempre nung pumasok sila dito sa energy industry, hindi ba dapat na input na rin nila yung tinatawag na
power loss because of the distance, distribution, etc. Hindi pa natin Tama po kayo. Opo. Tama po kayo. Dapat kasama po sa kwentada nila, sa business plan nila yan. Opo. Ayan. Okay. Oo. So in other So, words, ang pinag-uusapan na lang natin po yung ninanakaw na energy. Opo. Yun, opo. Opo. Gaano kalaki po So, yun, yung Congressman? ninanakaw, madali po yun. Ipahanap mo yun kung saan yung mga illegal connection. Lagyan mo ng metro. Opo. Kung ayaw magbigay ng metro, di putulan mo. Di ba? Aha. Yun. Eh, pati nga metro. Kaya na madugo yun. Napakarami po Apo. niyan. Opo. Pero di po ba nagkaroon na ng unbundling? So, in other words, kahit paano, malalaman natin kung ilang porsyento ng binabayaran ng isang average consumer ang attributable sa systems loss. Tama po ba, Congressman? Opo, nakikita mo yun sa monthly bill mo eh. How many percent po on the average ito ng total bill? I'm not very sure on yung sa filterage ilang porsyento. Mm. But in total, sobra sa kalahati po yung filterage. Yung power kalahati. loss in line, I'm telling the public na pwede naman gawa ng paraan yun. Kaya lang, Yes. Oh. it entails capital expenditure. Correct. Katulad ng Meralco. Opo. Tama yung sabi ni Chairman Pangilinan that when you transmit easy power from point A to point B, there is a certain loss of power in line. Yeah. Pareho din yun, mag-transmit ka ng tubig from point A to point C o point B, meron ding friction loss yan at meron ding tinatawag na inertial loss yung tubig mo na kailangan ka maglagay ng mga air bubble remover para po yung mga impedance doon sa pag-transmit mo ng tubig mawawala. Opo. Pareho din po yan doon sa alternating current na nag-travel galing sa generation plant to the distribution facility. Yeah. Meron din power loss in line. But bago mo tanggapin yan, sana tinransform mo muna yan from, halimbawa, bumagsak ng voltage from 220, naging 200 na lang. Opo. Daan mo sa transformer bago mo gamitin uli. Para maging 220 uli. Yeah. Diba? Pero ibig sabihin po niyan, additional capital expenditure. Opo. At dapat yan, Tama po. kasama Tama. din sa business model nila yan. Alam po nila yan. Exacto. When Chairman Pangilinan announced that the first half of Meralco, they are making 56 billion, yung buong taon niya is 112 billion. Yeah. So, I cannot see any reason why Meralco cannot set aside 30 billion a year for the next 5 years to correct the situation on the power loss in line. Yan po ang medyo tanongin ko sa kanila Opo, pag opo. nag-meeting na kami. Yeah. Oo. So Congressman, ito po yung catch-22 situation, Congressman Alvarez. Opo. Kasi sinabi din ni hindi naman kung sa kaninong report lang ito, Senate President Win Gatchalian mentioned this in the opening of the second session. Sabi niya, as of June, ang Pilipinas ang may pinakamataas na power rate sa ASEAN, including Singapore. So, in other words, napakatindi na po nung kalagayan natin, tapos pinag-uusapan pa rin po natin kung, teka, sino naman na magbabayad ng system loss? Di po ba? I will ask the power distribution utilities like Meralco to set aside a certain sum para mawala yung power loss in line. Dahil it is not the fault of government doon sa kabila naman yung filterage. When you are a distribution company, you should take care of your product na it will be properly utilized that you can collect something. If you do not look out na marami nagko-connect mga illegal connection, hindi na kasalanan ng gobyerno po yan at saka hindi na kasalanan ng ordinary Filipino consumer. Kasalanan yan ng power distribution utility like Meralco. Na hindi sila very vigilant dito sa kanilang mga linya. Opo. Di ba po? Opo. Congressman Alvarez, so yung nakikita po natin, malaking part po niya na ay dapat pananagutan ng mga distribution companies, di po ba? Pero kung titignan po natin on the legal side, meron din po ba tayong magagawa to help speed up the process? Kung hindi pa naipasa ng Senado yung reforma namin sa IPIRA law, magbabalangkas tayo ng batas para ipagbabawal natin na din yung mga distribution utilities
including the power generation companies, to dissuade from charging systems loss. Mm. Dahil hindi kasalanan ng gobyerno yan. You should input that already in your business plan. Oho. Nakasama yan. Kasi, tingnan mo yung Meralco. If they are making 112 billion a year, kita sa buong Metro Manila at saka sa suburbs, Mm. I cannot see any reason why they cannot allot mga 30 billion a year the next 5 years para to do something about the power Yeah. loss in line when you transmit AC power from point A to point B. Yung filterage, so hindi kasalanan ng gobyerno yun. Mm. Saka by tolerance lang ito na inalaw yan sila na to charge Yeah. matagal na yan. So dapat talaga kung kailangan magbalangkas kami ng batas, di magbalangkas kami ng batas para ipagbabawal sila na ipatong yan sa mga ordinaryong consumer. Sobra-sobra na po tayo eh. Opo, We are opo. always the at the end of the line where at the receiving end doon Correct. sa lahat ng mga failures of hindi lang government but failures of business. Yeah, and I think ito pong issue na ito will probably define, no, in not a small way kung ano magiging legacy ng Pangulong Marcos, ano, dahil malapit po sa sikmura ng mga Pilipino itong pinag-uusapan po natin eh. And Exactly. opo. Exactly. And Congressman, pinag-uusapan natin yung rates ng Meralco sa Metro Manila. Mas mataas pa nga yung rate sa probinsya, sa totoo lang. Marami pong Totoo. nagsasabi sa amin. Palawan to, 14 kami. Kita nyo na po yan. Opo, ibig Oo, sabihin. grabe. And here's ito po yung sabi nga nila, here's what takes the cake. Oo, dahil katakot-takot na yellow alerts na nangyayari sa Visayas eh. Hindi po napupuna ang, let's say, Northern Luzon na panay ang brownout. Pero ang taas-taas pa rin ng binabayaran buwan-buwan ng mga consumer. So parang Tama po. parang wala po yata at nagbabantay talaga na ahensya on exactly what is happening not only in Metro Manila pero sa iba't ibang lalawigan po. Since binanggit ng Pangulo yan, hindi naman kami pwedeng matulog-tulog lang. Gagawa kami ng mga hakbang para ipatupad po yan. Dahil matagal na, it's long overdue if you ask me. Yes. Kaya lang, siyempre, isa lang naman po ako doon sa mga players. Oo. Sunod-sunod lang naman ako doon sa order. Hindi naman ako pwede magbalangkas ng batas sa sarili ko lang na gusto. Kaya lang, ito, order na ng Pangulo ito. Kailangan sundin natin. Opo. Di ba? Opo, Para yung mga ordinaryong consumer, sila mismo yung makinabang. Ito, Opo. At the very least, Congressman Alvarez, alam ko na nagkaroon na nagpagdinig dito noong mga nakaraang taon, at nakaraang buwan. Will you pursue this in the Committee on Energy sa Kamara po? Will you have a hearing or at least an investigation into exactly what's happening? Yes, papatawag na kaagad kami. Because there's already an order. I already received the text of what is the next program of the next 2 months. Aside from looking at the presidential budget, babalangkasin din on my side as the chairman of the Committee on Energy, I will do everything possible na in order to, may resulta po ito the next 2 to 3 months. Ayan. ayan. Ako, malaking bagay po yan. Oo, And- bawas naman sa Opo. So maraming salamat po. Opo, Representative Alvarez. Report po kami every week kung ano yung progress Yes. natin dyan. Hindi naman pwede na magsabi lang yung mga distribution utilities at mga power providers Opo. natin na kung hindi magbabayad yung consumer, sino magbabayad? You take that into your own business plan, kayo mismo. Hindi mo pwede yung ipasa na yun sa consumer yan. Ang laki nga kinikita nila eh. Meralco, 112 billion ang expected itong taon na ito. Ano naman yung 35 or 40 billion for the next 5 years? 200 billion. Para matanggal nila yung systems loss doon sa transmission ng AC power. Ang tawag doon, power loss in line. Ayun. Opo. Pero to be fair, meron pong cap ang profitability ng isang utility company, di po ba? I know that the investment of Meralco has long been there Opo. and hindi lang po ngayon sila. So, Ayun. kung sabihin naman nila na kailangan yung return nila, it should be 30% of investment. Matagal na po yung Meralco eh. Oho. Siyempre, yung mga capex nila every year Okay. is also based on kung ano yung nasira ng bagyo,
kung ano yung mga dapat na palitan ng mga linya, kung ano yung mga gagawin pa nila para may minimize sana yung power loss in line. Okay. Yan po ang tawag doon. Malaking bagay po yung mga napag-usapan natin ngayon. At Congressman Alvarez, maraming salamat po and more power. Okay, thank you Sige po, tawag lang kayo kung Yes po. mag-report ako Ayan. kung maaari sa inyo Opo. on a periodic basis. Thank you, Salamat thank po. you so much. Salamat Opo. Kong Alvarez. Okay, Thank you okay. po. All right, more power and power to the people. Ayan, para sa atin talaga. And less bayad for the power that we pay for. Ayan. Ating 2nd District ng Palawan Chairperson ng House Committee on Energy, Sir Jose Alvarez, ating nakasama. Yan, buti na lang at go si Congressman eh. Oo. So magpapatawag na siya ng pagdinig.